Unahan po tayo ni Brother Rene sa ating panalangin. Maaari pong sa mic. So our love in our hearts because we know that you love us. We always lift up the name of our Lord Jesus in our midst, and we give you all the glory for all the things that you have done, the protection that we have always. Bless your servant as your word is going to be delivered once again. All of these things we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Maaari po makaupo. Awit pa po tayo ng isang awitin. Blessed be the name. Pwede mo natin on the first verse now. Ready, sing. All praise to Him who reigns above in majesty supreme, who gave His Son for man to die, that He might man redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name above all names shall stand, exalted more and more. At God the Father's own right hand, whose angel hosts adore. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Redeemer, Savior, friend of man, once ruined by the fall. The foundation's plan, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Last stanza. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace, of all earth's kingdoms conqueror, whose reign shall never cease. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. Tawag mo si Pastor Doy sa ilang mga announcement. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Well, it's good to see you all this afternoon. Salamat sa Panginoon, magpahanggang ngayong hapon, no? Hindi umuulan. Biyaya ng Diyos yan. Kahapon, saksakan ng buhos ng ulan eh. Talagang sarap sana maligo sa gabi eh. Alam, baka tamaan ka ng kiglat eh. Nakakatakot, no? Pero, well, I miss those time na sana, alam mo na, yung mga kabataan ka, kapag bumuhos talaga ng todo-todo ang ulan eh, sarap maligo eh. Kaya lang sa ating mga kapanahunan, itong mga shifting tawag climate na ito, no? Nakaka-apekto sa katawan eh. Kaya minsan nagkakaroon ka talaga ng lagnat, trangkaso at kung ano-ano pa. Kinakailangan pag-ingatan pa rin natin dahil alam naman natin na uso pa rin ngayon ng COVID, no? So, continue po tayo sa ating minimum health protocol and I hope and pray that magkaroon tayo ng herd immunity rito sa church in the long run dahil sa umaga, ibang ating mga kapatid, halos majority, no? Siguro baka may 70 or 80% na roon ang nasaksakan. Ako nga, hindi ko alam kasi wala pang dumarating na, anong tawag nito, yung Sputnik B. Hindi ko alam kung order pa o hindi na order eh. Baka baguhin yung isasaksak sa amin eh. So, we'll just need to wait for it, no? Ganun pa man, may mga kapatid pa rin tayo na
hindi pa napagpa-vaccinate ngayon, well, they have their own reasons about it. We just respect them, and we are also praying that lahat naman tayo, ang pinakamahalaga dyan, ingatan natin ang katawan natin, maging healthy tayo lagi sa ating mga kinakain, ganun din sa katawan, nang makaiwas tayo sa anumang karamdaman. This Wednesday night, no, I will proceed on the message of Luke 16, no. Nabanggit ko at sinimulan ko na last Wednesday yung pagtalakay sa Luke 16, at nabanggit ko nga sa inyo yung statement ko, may dalawang talinhaga roon. So I will address yung parable of the rich man and Lazarus. Bagamat hindi ito ina-acknowledge sa talinhaga, tignan natin yung ebidensya sa Biblia, no? Kung nagpo-point ba itong rich man and Lazarus bilang talinhaga na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo to illustrate something that He is telling about the Word of God, no? Na makikita natin doon sa context para maganda. Dahil sa tamang paliwanag, doon natin malalaman yung tamang kahulugan ng mga talinhagang ito. Okay? So, Wednesday night yan. And then next Sunday morning, mag-i-start po ako, kagaya ng sinabi ko kanina, doon sa series of lesson, something to do with 5 solas. No? Pangkaraniwan yan. Kasi sa atin naman, yung 5 solas, ano ba proper word doon? Intertwine. Yan. Naka-intertwine na yan doon sa tinatawag natin Baptist distinctive na meron tayo. Yung biblical authority na tinatawag, naniniwala rin naman tayong mga Baptist doon. Kaya lang, New Testament priority in all church matters and order. Bakit? Kasi church is a New Testament institution. Kaya binibigyan natin ng pansin sa biblical authority yung New Testament. Okay? Pangalawa, of course, naniniwala din tayo sa salvation by faith. No? Grace alone, faith alone, at in Christ alone. At saka, of course, ang glory hindi sa atin. Dahil ang salvation hindi naman galing sa atin. It came from God. Ang Diyos din ang nagbigay ito ng kaloob sa atin. Kaya ang kalwalatian ay dapat sa Panginoon. So, pag-aralan po natin yan. No? At of course tayo naniniwala rin dun sa paniniwalang bakit tayo Baptist. Hindi dahil may pangalang Baptist Church tayo kaya tayo Baptist. No? Naka-embed po yan sa ating mga belief bilang Baptist na nakalagay din naman sa Biblia. Andun po, no, yung Baptist distinctive natin. Okay. Sa hapon pong ito, it is good that we have some visitor. Kaya nga lang, mahirap katagpuan itong bahay nila kasi Savior Bill lang eh. May number ba yung Savior Bill? Wala, basta Savior Bill lang. Sisigaw na lang ako ng pangalan nyo ron. Lalabasa na kayo, no? So, si Maria Nicole Letrodo. Letrodo ba to? Okay. At saka si Stephanie Cismerano. Tama ba? Cismerano. Okay. So, asan yung dalawa? Ayun. Okay. Hi. Salamat. Narito kayo. Okay. At salamat sa nag-invite sa kanila. Okay. Si Sandara. Okay. Kilala ko, paborito ng nanay nito kung bakit Sandara eh. Malamang si Sandara Park nung ipinanganak ito eh. Yung sikat na artistang Koreano sa Pilipinas noon. Okay, so kung wala na po, binabati ko rin yung mga kapatid natin sa mga nanonood na kapatiran natin. At salamat kanina, nagkaroon kami ng mga meeting ng officers. And it's a joy to see them, kahit sa video man lang. At of course, lahat naman sila nakakapunta ng church, no? Maliban sa isa nating kapatid na talagang may karamdaman. And we're continue to pray for him. Well, magbabatian po tayo sa pamagitan ng kawayan. Tumayo tayong lahat at magkawayan tayo. Tatawagin ko yung ating tagapagpaawit. Wala pong iba kundi si Brother Erwin na siya magpapaawit sa atin sa hapong ito. Tayo lahat. Abitin po natin, great is the Lord. Psalm 48, 1 and 2. Habang nagkakawayan po sa bawat isa. Di po, abitin po natin. Ready, sing. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is now
sides of the north, the city of the great King. East Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Amen. Manatili po kayo nakatayo. Tawagin si Brother Ines, pagbasa ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 12. Babasahin po natin from verses 1 hanggang 7. Babasahin po natin ang salitan tungkol sa mga kaloob na espiritual. Ngayon nga, mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na espiritual. Alam ninyo, kung kayo ay mapagano pa, nakit matigaw kayo sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagsalita. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus, at walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. May iba't ibang uri ng kaloob, subalit isang Espiritu. May iba't ibang uri ng panglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. God bless the reading of the word. Sige po, manalangin tayo mga kapatid. Let us pray. Salamat o Diyos sa iyong salita. Salamat sa pribileyo na makapangaral. Sa hapong ito at ang dalangin ko, Panginoon, buksan mo ang pangunawa ng iyong mga anak na makikinig sa ikawalhati ng iyong pangalan o Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ama, salamat sa hapong ito. Salamat sa kabutihan mo. At ang lahat pong ito'y dalangin ko sa iyo o Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Opo po tayong lahat mga kapatid. Okay. Kung inyong nalalaman, tayo po ay nasa patuloy na pag-aaral sa series of lesson na mahal ng Panginoon ng Iglesia. Dapat tayo rin, ito'y ikabahagi, 21, part 21 na. No? Ang dami natin. Actually, marami ka talaga masasabi pag pinag-aralan mo ang church sa New Testament. Wala pa tayo pagdating sa mga book study no, patungkol sa church. Ganun pa man, ang nais kong ipaksa ngayon, ano nga ba ang maliwanag na benepisyo ng pagiging isang miyembro o kaanib ng iglesia? Well, pinag-aralan natin, no? Yung biblical mandate at saka pinag-aralan natin yung biblical evidences na makikita natin sa Biblia that there is what we call church membership. Kahit yung word wala doon, pero makikita natin, no? Na ito'y nagsasaad ng kahalagahan na dapat bilang isang mananampalataya, kaanib tayo sa isang iglesyang lokal. So, nais kong pag-aralan ninyo, pag pinag-usapan natin yung benepisyo, may kinalaman ito, kapatid, roon sa masasabi natin, ano bang napapala ko kapag ako'y bahagi ng isang iglesyang lokal. Of course, bagamat there are many people who are in different affiliation, as long as it is a biblical church, lahat tayo magkakapatid sa pananampalataya, may isang Diyos Ama, isang Panginoon at may isang Spiritong nananahan sa atin because we also believe in the universal spiritual body of Christ, simula ng itatagang iglesia hanggang sa dumating ang paddagit. Pero maliwanag din ay pinakita natin sa pag-aaral ng Biblia that there is a local church, no? Katulad nito, nasa local tayo ng Marikina, na sa iba-ibang lokalidad rin ng Marikina, iba-ibang lugar sa Marikina, bagamat lokal ng Marikina, may mga kaparehong pananampalatayang iglesia na kasama rin natin na sa mga oras nito ay nagwawalhati at nagpupuri sa Diyos. So sa pagkakataong ito, nais kong pag-aralan natin ano nga ba ang maliwanag na benepisyo ng pagiging isang miyembro o kaanib ng iglesia. Naway ito'y humamon sa atin para makita natin ang kahalagahan nito. No? Well, unang-una, may pangangalaga kang pang-espiritual mula sa isang tagapangasiwa. No? Nais kong makita ninyo na binibigyan natin pansin ang tagapangasiwa sa Bagong Tipan dahil during the early days of the church, ang
nangyayari lang noon, may tinatawag silang mutual participation. Kaya nga nakita natin sa Korintyo yan, no? Yung tinatawag nating mutual participation, kung may dala kang awit, kung may dala kang pangangaral, kung may dala kang ganito, may dala kang ganon, may kanya-kanyang, everyone can share something, no? Na magsasalita. Pero as time progresses, as the church grow older in the faith and mature, makikita natin may mga sistema na set up. At isa sa mga sistema ito, yung tinatawag nating mga leadership sa church. At kaya nga kung mapapansin ninyo mga kapatid, hindi tayo nag-oordina ng propeta rito, hindi rin tayo nag-oordina ng mga apostoles kasi wala na tayo makikita nung ipinasok ni Apostol Pablo yung katuruan sa 1 Timothy, 2 Timothy, at Titus. At ang makikita mong binabati na ni Apostol Pablo dun sa kanyang mga sulat, mga elders ng church na, o mga pastor, o mga tagapangasiwa sa church. Okay? Ang isa sa benepisyo na nais kong makita ninyo, dahil may pangangalaga kang pang-espiritual mula sa isang tagapangasiwa, tignan po natin yung mga katotohanan na yan na makikita natin sa Biblia na dapat din makita ng miyembro na itong tungkulin ng isang pastor sa kanyang mga miyembro, hindi yung alokin ng kung ano-anong pwedeng ibebenta niya sa kanyang mga miyembro. That is wrong. No? Hebrews 13 verse 17. Sundin ninyo ang mga tagapangasiwa sa inyo at magpasakop kayo sa kanilang pamamahala sapagkat iniingatan nilang patuloy ang inyong mga kaluluwa bilang mga magbibigay sulit para sa inyo. Sundin ninyo sila upang magawa nila itong may kagalakan at hindi may kahapisan sapagkat ito ay hindi magiging kapakinabangan sa inyo. So dito ang hamon ay sa mga miyembro o kaanib ng iglesyang lokal pagdating sa pagpapasakop sa kanilang mga tagapangasiwa. Dahil dito makikita rin natin yung tungkulin ng tagapangasiwa, ano yon? Sapagkat iniingatan nilang patuloy ay inyong mga kaluluwa. So, bilang isang pastor at mangangaral at elder ng church, ang focus niya ay protektahan at ingatan ang mga kaluluwa ng mga miyembro nila. Okay? Andun siya sa pangangalaga, sa pang-espiritual na aspeto ng kanilang buhay. At dito, no, ini-encourage yung mga miyembro na magpasakop, and then sapagkat ipinakikita rin ng talatang ito na ang nangangasiwa sa kanila ay magbibigay sulit sa kanila balang araw. Ibig sabihin, kung ako man ay nagpapastor dito, sa bawat mananampalataya na kaanib ng iglesyang ito, ipagbibigay sulit ko sa Diyos yun. Kung may pakialam ako sa kanila o wala akong pakialam sa kanila. Kaya nga, nais kong sabihin sa inyo, isipin mo na lang kung mag-isa ka lang pastor, tapos ang pinagpapastoran mo, 3,000 katao. No? Paano isa-isa yun pangangalagaan mo? Di ba? 3,000 katao yun. Kaya nga sa Biblia, makikita mo may plurality of elders eh. Dahil kapag dumating yung mga ganung kaso, ganung case, makikita nyo yung mga elders and deacon, they are the one helping overseeing the work of the Lord. Bakit? Kasi tungkulin ng isang pastor yan eh. No? Na ipinakikita ng Biblia. Well, yung humandle ka nga lang ng mga kaso ng miyembro na samot-sarit, iba-iba, mula sa relasyon ng ama sa kanyang anak, yung relasyon ng anak sa kanyang magulang, yung problema ng magkakapatid sa kanilang pamilya, yung problema nila sa trabaho at kaperahan na nakakarating sa pagkaalam ng pastor, na nakakaapekto kung bakit hindi sila nakakapunta ng church. Isipin din ng pastor yun. No? Na of course, burden niya at gusto niya makita na yung mga kapatid sa pananampalataya, maging yung ibang mga mananampalataya, makapunta at makapakinig ng salita ng Diyos para mapatatag sila sa pananampalataya. Pero makikita natin, dito ay ipinakikita at dapat masalamin din namin bilang mga mangangaral na tungkulin namin pag-ingatan ang mga kaluluwa ng mga kaanib ng isang lokal na iglesia. Protektahan sila sa anumang maling paniniwala, i-encourage sila na magpatuloy sa Panginoon at gawin nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Unang Pedro Kapitulo 5. I'm sorry, hindi 3 pala to. Baka pwedeng pakicorrect dyan. No? Unang Pedro Kapitulo 5 pala to, hindi 3. Unang Pedro Kapitulo 5. Ang mga matanda na nasa inyo ay pinagtatagubilan ko. Nabanggit ko sa inyo, no? Ang biblical call sa isang pastor during that time, elder. Si Apostol Pedro, ina-acknowledge siya isa sa mga elders sa Jerusalem. And the same time, ina-acknowledge din niya na apostoles siya. Of course, ngayon meron pa rin tayong mga pastor pero wala na tayong mga apostoles. These are special people na tinawag ng Panginoon nung kapanahunan na yon on that particular time na sila ay kinopesyo na direkta ng ating Panginoong Kristo.
kasama na rin si Apostol Pablo ron, direktang kinomisyon. Pero ngayon, wala na po tayo niyan kasi may qualification ng apostoles sa Acts chapter 1 at saka direkta silang kinakausap ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung ikaw ay kinakausap ng ating Panginoong Jesucristo ngayon, kinakausap ka ng ating Panginoong Jesucristo ngayon sa pamagitan ng kanyang salita. Mahirap kasing patunayan na nung naglalakad ka papunta rito sa Marikina Valley, nandiyan ka sa kanto ng almond nuts, kinausap ka ng Panginoong Jesucristo, nagpakita sa'yo. Ang hirap pagtibayin yun. At hindi basta-basta maniniwala ang tao sa'yo. Maniniwala pa ako kung sasabihin mo, kinausap ako ng Diyos sa pamagitan ng Jesucristo nung binasa ko ang kanyang salita. At ito ang kanyang sinasabi sa akin, na naintindihan ko yung illumination na binigay sa akin ng Holy Spirit na sinasabi ng Panginoong Jesucristo. And it is general. Sa lahat ng mga Kristiyano yan, hindi lamang ikaw. Okay? Ang mga matatanda na nasa inyo ay pinagtitagubilan ko bilang isa ring matanda na nakasaksi ng paghihirap ni Kristo at bilang kabahagi rin ng kalulatiang ihahayag. Pansinin niyo, no? Itong verse 1 na ito, napakagandang ito sapagkat dito makikita mo yung programa na gagawin ng ating Panginoong Diyos. No? Nakita ni Pedro yung paghihirap ni Kristo. Actually, nasaksihan niya yun eh. Pero masasaksihan din ni Pedro yung kalulatian ni Kristo balang araw. Okay? Yung glorification natin, no? At sabi nga niya rito, bilang isa ring matanda na nakasaksi sa paghihirap ni Kristo, bilang kabahagi rin, magiging bahagi siya, magiging sasama siya ng kalulatiang iahayag. Ibig sabihin, alam ni Apostol Pedro, magkakaroon ng kalulatiang iahayag. Ito yung glorification nating lahat at bahagi siya noon balang araw. Tuloy po tayo. Sabi rito sa verse 2, ipinamamanhik kong pangalagaan ninyo. Ang kausap niya rito, ina-address niya yung mga pastor. Pangalagaan ninyo, actually ang ginamit dito sa pangalagaan, feed. Feed the flock which is among you. So ang pangunahing tungkulin talaga ng isang pastor ay magpakain ng tupa. At ito'y sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga isa sa qualification na meron ng pastor na wala ang deacon, yung up to teach. Ang ibig sabihin, able to teach. May kakayanan na makapagturo. Bakit? Kasi magpapakain nga siya eh. Okay? He need to understand the great truths of the Word of God, and he need to share that great truths of the Word of God na maintindihan ng mga taong tagapakinig. Okay? Hindi natin minimize na may mga taong handang maglingkod sa Panginoong Diyos. Pero tandaan nyo, isa sa mga epektibong ginagamit ng Diyos sa pagpapakain sa mga tupa yung mga taong may kakayanang magturo. Okay? I tell you, nagkakaproblema tayo sa mga churches minsan kasi may mga nasa pulpito na maaring kiniklaim nila na tinawag rin sila ng Panginoon pero wala silang kakayanan magturo. Hindi nila maihatid ng tama yung mahalagang katuruan at doktrina na dapat maipahatid nila at malaman ng mga tao sa sistematikong paraan. Okay? Hindi natin pinag-uusapan yung kahinaan ng kaisipan diyan, no? Pinag-uusapan din natin yung abilidad na kayang ibigay ng Diyos. Yun ang qualification na isa na ibinigay. Able to teach, may kakayanang magturo. Well, yung pagiging able to teach, nakukuha rin naman yan sa unang-una, teaching is a gift coming from God. Pangalawa, pwedeng teaching, it is a learned skill. No? Throughout the years, sa pagde-develop nung skills na ibinigay sa iyo ng Diyos, isa sa skills na yan, yung pagtuturo. Hanggang sa napaghusay mo yan, ginamit ka pa ng Diyos dahil dun sa kahandaan mo at magturo at analytical yung isip mo para intindihin mo yung Biblia at ma-share mo kung ano yung laman ng isip mo dun sa mga tao, kung ano yung laman ng isip mo, kung paglalaba naman ang sinasabi mo sa kanila, kinakailangan yung nasa isip nila na naipasa mo, paglalaba rin. Hindi yung nasa isip mo, paglalaba, and then yung pagkaunawa nung nakikinig sa'yo, pagluluto. Di ang layo nun, di ba? Kaya nga yun yung sinasabi natin minsan out of context kapag pinapaliwanag mo yung isang katotohanan eh. Dahil maging yung nagtuturo, hindi niya naintindihan yung kanyang itinuturo, therefore yung nakikinig sa kanya, ligaw din. Hindi rin naunawaan. So dito makikita, ipinamamanhik kong pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo, pangasiwaan nyo sila. Hindi dahil napipilitan kayo, kundi kusang loob. So dito makikita natin, na ang paglilingkod sa Panginoon, hindi dahil napilitan ka. Walang gagawa ng tungkulin ito. Nagkatulakan, kaya ako nailagay dito eh. O kaya inubliga ka ng tatay mo, kaya inubliga ka ng pastor mo.
Pero wala naman doon yung puso mo. Ay ba magsasuffer diyan yung mga tao. 'Di ba? Nakaranas ka na ba ng ginagawa mong isang bagay na ayaw mong gawin? Na hindi mo maibigay yung buong tawag rito, yung buong puwersa ng kagalingan mo o katalinuhan mo, dahil para bang ayaw mo talaga gawin eh. Ayaw mo gawin. Okay? Siguro sa buhay natin, may mga experience tayong yan na ayaw mong gawin yung isang bagay na pinagagawa sa'yo dahil unang-una maaring hindi mo alam ang gagawin mo. Okay? At ayaw mo magmagaling. Okay? Ako, bagamat electrical engineering ang naging kurso ko, hindi ako nagmamagaling sa kuryente. Dahil alam ko yung limitation ko dyan. Dahil nakaranas na akong mangisay. Nung nag-experiment kami sa eskwelahan, kasama nung professor ko, buti nga hindi kami binagsak eh. Pare-pareho kami na kuryente. So, alam ko yung limitation ko, kaya alam ko kung ano lang yung kaya kong pakialaman pagdating sa kuryente. At sinasabi ko rin dun sa mga kakilala ko, lalo na sa pamilya ko, okay, pagdating sa kuryente, okay, i-address mo yan na hindi na buhay lagi. Kahit patay yan, pero i-address mo yan na buhay. Yun ang ilagay mo sa mindset mo. Dahil minsan kampante ka, akala mo patay yung pala buhay, namatay ka sa kuryente. Okay? So, may limitation ako doon. Kaya kapag alam kong hindi ko kayang gawin yan, baka madalikado ako, I ask people to help me or may pinagagawa akong iba. Okay? So dito makikita natin, kung ikaw ay mangangasiwa, dapat ito kusang loob mo dahil gusto mo yung ginagawa. Maaari, panawagan din. Sabi rito, hindi dahil sa kasakiman, sa pagkakamal ng salapi, sa masamang paraan, kundi sa paghahangad na makapaglingkod. So, hindi rin ang motibo mo, kaya gusto mo magpastor, dahil malaki kitaan dito sa pagpapastor. Marami akong mayamang miyembro, at pwede ako gumawa ng different money scheme, no? Para yung membro magawa kong makapagbigay sa church. Well, kapag yung mga membro mo biblical informed, okay, malalaman nila yung ginagawa mong money-making scheme sa church. Actually, hindi biblical yun at hindi sa Diyos yun. At dapat yung tigilan mo na. Dahil makikita nila na ang nais mo lamang ay yung magkamal lang salapi, hindi talaga makapaglingkod. Okay? Dahil sa totoo lang, reality, okay, religion is a big business eh. Maraming kumikita sa reliyon. Ang daming kumikita sa reliyon. Kahit Christian books, kahit sabihin natin mga Christian songs, no? Yung mga concert, maraming kumikita diyan eh. Okay? In the name of Christianity. Pero kung hangad mo makapaglingkod, hindi issue ang pera diyan. Issue diyan yung kahandaan mong makapagturo, makatulong sa tao para yung mga tao na yun lumago sa pananampalataya, lumalim ang pagkaalam sa Diyos. Dahil alam din naman natin, may mga pastor, kapag maliit ang bigay doon sa church nila, iniiwan nila yung church. O kapag yung church kahit maliit, dahil probinsya, at walang income doon, kahit meron naman silang ibang source ng income, abay pinababayaan nila. Nangyayari po yan, at may mga alam akong ganung kwento. No? Hindi chismis yun, totoo yan. At nakakalungkot man, pero nangyayari po yun. Tuloy po tayo. 1 Peter 3, verse 3. At hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, kundi bilang huwaran sa inyong katawan. Ito rin dapat nating malaman na yung mga tao sa church, maging ikaw ay nasa leadership position, at dapat malaman din yan ng membro, pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Bilang magkakapatid sa pananampalataya, bilang pare-parehong saserdote sa harapan ng Panginoong Diyos. Dahil it is very tempting. Naalala ko yan when I was taking my master. No? Yung professor ko, sabi niya, if you're a teacher, you're in control. Well, that's true. Okay? You're in control. At dapat alam mo yung sinasabi mo. At of course, kapag ikaw tagapagturo at yung mga tao na tinuturuan mo, hindi sila maalam, makokontrol mo talaga sila. Okay? Kaya nga pansinin nyo, ang daming kulto ngayon eh. Kasi yung mga kulto na yan, they try to, tawag rito, pinagbabawal nila sa mga tao yung makapagbasa ng Biblia. Ang gusto nila, yung mga ministro lang nila ang hahawak ng Biblia o yung mga tagapagturo lang nila ang humawak ng Biblia. Bakit? Dahil kapag yung mga ordinaryong tao humawak ng Biblia ay magkaroon ng kaalaman
or mas matalino pa sa tagapagturo, no? At mas naintindihan pa yung sinasabi ng Biblia, abay baka mag-aklas sa kanila. Nangyari yan during Reformation eh. Kaya nga, yung mga Roman Catholic, during that time, pinagbabawal nila yung pagsasalin, no? Pagsasalin ng Latin sa English, di ba? Si Wycliffe, si Tyndale, pinagpapatay eh, sa ginawa nila mga pagsasalin ng Biblia sa English para yung mga English-speaking people, maunawaan nila yung Word of God. At ganoon naman talaga dapat. Di ba? Tayo hindi natin alam yung Hebrew at saka Greek eh. Buti na lang, ang common language ng Hebrew at saka Greek, unang-una Hebrew. And then yung namayagpag na yung Greek, ang ginawa nung Septuagint, di ba? Septuagint is 70 Jewish scholar, translate nila yung Hebrew Bible sa Greek. Kaya nga tinawag na Septuagint, 70 ang ibig po sabihin. Actually, to be exact, 72. Hebrew scholar. Bakit? Kasi marami ng mga Hudyong nakakaalam ng Griego kesa sa Hebrew. So ang ginawa nila, sinali nila yung Hebrew Bible sa Greek. Nagkaroon pa ng common language, which is the language of the people during that time, Aramaic. Pero, the language of the empire is what? Latin. Dumating yung time na mayagpag yung Roman Empire, yung Latin language, naiwan na yung Greek. So, naisalin yung Bible sa Greek language. Okay? Hanggang sa dumating, naglabasan na rin yung mga Germanic language. Isa rito sa Germanic language, yung English, Germanic language po yan. At marami ng taong nakakaunawa ng English, pero ang gusto pa rin ng namamayagpag na reliyon, Latin lang. Okay? At talagang pinag-uusig nila yung mga taong nagsasalin doon sa Latin to English. Pinapapatay nila. At itinuturing nila yung mga sinalin na Biblia, talagang is of the devil. Di ba? Para yung common people hindi makaunawa. Alam niyo, ganyan din ang prinsipyo na ginagawa ng King James Onlyist ngayon. May grupong tinatawag na King James Onlyist cult. Na kahit ka Pilipino, hindi ka pa nakapag-aral sa elementarya, kinakailangan Bible gamitin mo, King James lang. English Bible na Archaic English, 1762, yun lang. Dahil kapag ibang Bible ang ginamit mo, is of the devil. Come on. Mga Pilipino tayo eh. Hindi ba pwede tayo magkaroon ng katiwa-tiwalang salin ng Biblia sa Tagalog? At yung salin ng Biblia sa Tagalog na meron tayo, alam nyo ba, the first Tagalog Bible na isinalin sa Tagalog noong 18 na, I think yung 1920, 1910 meron na tayo, is a Catholic Roman priest, Monsignor, ang nagsalin nun sa Tagalog, who is very fluent in Hebrew at saka Greek. Siya ang unang Pilipinong pare na nagsalin sa Tagalog Bible. Tagalog First Bible in the Philippines is Pangasinense. Okay? Pero sa Tagalog, Catholic priest na magagaling na isinalin nila hanggang sa naglabasan na rin yung mga grupo ng YMCA na narito sa Manila noon, yung Philippine Bible Society na iba ang composition niyan dati, iba evangelical, iba Catholic. At ang ginawa nila, nagtulong-tulong sila. Okay, at sinali nila na may kausayan ang Tagalog Bible, kaya tayo merong katiwa-tiwalang Tagalog Bible. At naglabasan pa ang magagaling na Pilipino na nag-aaral din ng Hebrew at Greek at ng ating mga dialect, kaya naglabasan yung iba-ibang mga salin sa mga Tagalog. No? Bukod sa Tagalog, Hiligayon, Cebuano, okay? Na Bicolano, Ilocano, Bible. Yet ayaw mong paggamit yun sa mga tao, ang gusto lang natin, English. Saan natin minana yung kalokohan na yan? Sa mga Amerikano, na ang paniniwalaan nila, Sacred Bible, yung King James Version, na yun lang ang gagamitin natin, na nakapagpadagdag sa kabubuhan ng maraming Pilipinong Baptist. Na hindi natin naunawaan ng Biblia. Why? Kaya hindi natin naunawaan to dahil hindi natin pinag-aaralan sa ating common language. Na magaganda naman yung salin sa Tagalog. Naalala ko yung komento ng aking kaibigan. Nakadagdag talaga ito sa kabubuhan nating mga Pilipino eh. Itong mentality nito na King James only lang ang gagamitin natin. Anong meron sa King James? English Bible yun, designed sa mga English-speaking people. Okay? During 1611. Actually, hindi na nga 1611 ang ginagamit ngayon eh. Tama ba, Mark? No. 1762. Translation of the Bible. And yet, hanggang ngayon, yung pa rin ang pinagpipilitan kahit doon sa tuktok ng bundok ng mga probinsya natin na kinakailangan, yun lamang ang Biblia ang gagamitin.
Paano tayo matututo niyan? Yung lingwaheng hindi mo naiintindihan, pinipilit na ipaintindi sa'yo na hindi mo naman naiintindihan. Dahil unang-una, maaaring hindi ka nakapag-aral. Pangalawa, kahit nga yung mga nakapag-aral hirap intindihin Kaya kahit may mga Bible student noon, nakapagtapos na ng Bible school, hindi pa nababasa yung buong Biblia. Nakakalungkot, no? Pero anong ibig sabihin natin dito, no? Unang-una, nais kong sabihin sa inyo, kung ikaw ay namumuno sa iglesia, yung mga tao doon, ayon sa talatang ating pinag-aaralan, ay hindi ka magiging Panginoon nila. Ituro mo sila sa tunay na Panginoon, at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At tayong lahat ay pantay-pantay dahil sa kaligtasan na meron tayo kay Kristo Jesus. Anong benepisyo ng pagkakaroon ng local church? Under ka sa pangangalaga ng isang tagapangasiwa. Gawa 20:27-28. Ito'y sapagkat hindi ako nagkulang na ipinangaral sa inyo ang buong kalooban ng Diyos. Kaya nga ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sa kanila ay itinalaga kayo ng mga tagapangasiwa na banal na espiritu upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng sarili niyang dugo. Ito'y sapagkat nalalaman ko ito, sabi ni Paul, na sa pag-alis ko, ay papasukin kayo ng mababagsik na lobo na walang patawad na sisila sa katawan. Titindig sila mula sa mga kasamahan ninyo, ang mga lalaking magsasalita ng mga bagay na lihis. Ang layunin nila ay upang ilayo ang mga alagad para sumunod sa kanila. 31, kaya nga magbantay kayo. Alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon, gabi at araw ay hindi ako tumigil sa pagbibigay ng babala sa bawat isa sa inyo na may pagluha. So makikita nyo si Apostol Pablo, naiintindihan niya, no? That in ministry, there are dangers. Hindi lamang yung danger ng gagaling sa labas na papasok sa loob na false teaching, kundi sa loob mismo ng iglesia, ng local church, may maglilitawan doon. Nalihis ang paniniwala. Okay? Maaari mga nakatanim na yun sa loob ng mga unsaved talaga. Okay? At naglabasan. Nangyari yan dun sa kaso ni John 1 John chapter 2 verse 19, kung mababasa niyo ron. Pumunta po tayo, no? Wala rito, Brad. Baka kaya mong Kaya mo bang yan? Kaya mong i-ere? 1 John 2:19. Nagkaroon ng church split nung kapanahunan ni John. Verse 19. Anong sinabi rito? Humiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin, sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Church split. Okay? Anong issue rito? Gnosticism. Okay? At ang nangyari dito, may mga tao inside the church na humiwalay at nahayag talaga, maaari sa paniniwala nila, ay hindi ito naniniwala sa biblical orthodox position, no? Patungkol kay Kristo. Gnostic ang belief nitong mga to. Maaari ang iba rito, ang pinaniniwalaan si Kristo, tao lang. O hindi sila naniniwala dun sa tinatawag nating humanity of the Lord Jesus Christ. No? Dahil ang paniniwala nila, ang katawan ay masama, ang banal ay ang espiritu lang. Therefore, ang Diyos hindi pwedeng magkatawan tao. Gnosticism yun. So, nangyari rito, na-split yung church ni John. O kung sino man yung ina-address na church dito. Kung Church of Ephesus man ito, dahil si John naging pastor din sa Ephesus, abay naglabasan doon. Yung mga false teachers, among them, nagkaroon ng lihis na paniniwala. At ang issue pa rito, Christology. Okay? At nahayag, nangyayari ba yan? Yes. Kaya nga maganda, no? Na bilang magkakapatid sa pananampalataya, magkaroon tayo talaga ng rigorous na pag-aaral ng salita ng Diyos. If you have question, tandaan nyo, no? Pagdating sa core doctrine, magkakapare-pareho tayo. Pagdating sa gray area, we have liberty. Okay? At paiiralin natin ang tinatawag yan, paiiralin natin yung pag-ibig sa isa. Okay? Pero yung core doctrine, fundamental teachings of the faith, virgin born, resurrection of the Lord Jesus Christ, yung atonement, abay dapat magkakaisa tayo dyan dahil oras na pumalya ka dyan, hindi ka maniwala na
sapat yung kaligtasan ni Kristo, abay, lalabas ka na mukhang hindi ka ligtas. Okay? Dapat pagdating sa core fundamental beliefs, pare-pareho tayo doon. Well, maaari sa gray area, yung iba, methodology. No? Minsan, akala nila yung methodology nila sa church, yun lang ang tanging tamang methodology. Hindi Depende yan. Minsan, ina-adapt mo yung methodology mo, depende rin sa lugar na kung saan. Subukan mo mag-house to house dyan sa Corinthian Garden. Isang bahay pa lang napupuntahan mo, huhulihin ka ng gwardiya, palalabasin ka roon. Tama? Subukan yung mag-house to house at katokin nyo lahat ng pinturon sa kondo na kung saan nakatira kayo. Tignan natin kung hindi kayo masaway doon. Bakit? Kasi minsan, may mga lugar, iba ang approach mo kapag pinag-usapan ng evangelism. Ano yung mas effective? Hindi mo pwede pairalin yung methodology mo pag nagpunta ka ng Saudi Arabia. Huhulihin ka ron, baka ikulong ka, baka pa-deport ka pa. Kahit dito lagi kang nabibigyan ng certificate na the greatest soul winner in the church. May mga lugar na gagamitin mo yung utak mo, yung wisdom na ibinigay sa iyo ng Diyos. Dahil pagdating sa methodology, maaring gray area yan, pero ang bottom line, ang common denominator natin, kinakailangan maging biblical pa rin yung approach natin dahil hindi tayo pwede gumamit ng worldly means in order to invite worldly people. Baka maging member ng ating church puro worldly. Mga unsaved. Still, it must be Christ-centered approach to people. Na si Kristo ang ipinakikilala, si Kristo ang dapat matanyag at siya lamang ang makakapagligtas sa tao. Tuloy po tayo. Ephesians 4:11-12. Ibinigay niya ang maging apostol, ang ilan at ang ilan ay maging mga propeta, ang ilan ay maging mga ngaral, ng ebanghelyo at ang ilan ay maging mga pastor at mga guro. Ito'y upang maging handa ang mga banal para sa gawain ng paglilingkod at para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ito ay hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman sa anak ng Diyos hanggang sa tayo maging sakdal, hanggang sa tayo lumaki sa pinakasukat ng kataas-taasan ng kapuspusan ni Kristo. Anong ibig sabihin dito? Ang goal dito, na kung saan may mga gifted teachers tayo and pastors sa church na ibinigay ang Diyos upang tayo lumago sa pananampalataya. Magiging katuwang sila sa kalaguan na dapat maabot natin kay Kristo Jesus. Okay? Kung hanggang sa ang kalaguan, ang goal natin is to be perfect, bagamat hindi tayo magiging perfecto dito sa lupa. But that is a good goal. Okay? To be like our Lord Jesus Christ. To be like our Christ. Of course, it is a working of the Holy Spirit also for us to be conformed to the image of Christ. Tandaan natin, synergism yan. Pagdating sa sanctification, andyan ang participation ng isang tao to walk in the Spirit, no? At walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. Okay? Tungkulin natin yon, mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Habang ang Espiritu ng Diyos din ay kumikilos sa buhay natin para pakabanalin tayo. Tuloy po tayo. Verse 14, ito ay upang hindi tayo maging mga bata na sinisiklot at tinatangay kung saan-saan ang bawat hangin ng katuroan. Ito ay sa pamagitan ng pandaraya ng mga tao at ng katusuhan na nag-aatid patungo sa mapanlinglang na kaparaanan. Anong makikita natin? Ang isang taong malago sa pananampalataya dahil lumago siya sa tulong din ng mga gifted teachers na ibinigay ng Diyos sa church na ang goal nila maging katulad ni Kristo. Makikita nyo, hindi sila magiging katulad ng mga bata na sinisiklot at tinatangay kung saan-saang hangin ng katuruan. Tandaan natin ang sanlibutan ito, maglalabas to ng iba-ibang mga trend. Religious trend. Okay? Biblical trend kuno, no? Na nasa Bible, kunyari. Pero ang bottom line, makikita mo, it is worldly. Okay? Sinapsychology yung Bible. Ginagamitan ng business approach yung Bible. Ikaw na malago sa pananampalataya, madidiscern mo yun. Okay? Mababasa mo yun. If you are biblically informed kung ano ba talaga ang nais ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi ang daming lumalabas na panibagong katuruan eh. Pag pinag-aralan nyo lang yung open theism na sinasabi, nakakawindang yun. Kino-question yung omniscience ng Diyos. Na ipinakikita ro na alam ng Diyos ang lahat ng option, pero hindi niya alam yung pipiliin mong option. Antindi, no? Kung baga, kung kayong lahat option,
Alam ng Diyos lahat ng option at lahat kayo yun. Pero yung pinaka-specific option na pipiliin mo, hindi alam ng Diyos yun. Open theism. Kaya nga pag pinag-aralan mo, mawiwindang ka. May mga ganitong tao, ganun mag-isip. Kino-question nila yung omniscience of God. As if God do not know everything. Tuloy po tayo. Sa halip, panatiliin natin ang katotohanan ayon sa pag-ibig upang lumago tayo sa lahat ng bagay kay Kristo na siyang ulo. Pangalawa, ano ba ang benepisyo ng pagiging miyembro ng isang local church? Bahagi ka ng isang espiritual na pamilya at katawan na ang panawagan ay pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa. Actually, ito ang napakaganda, no? Tandaan natin, ito ang goal natin. Kapag ikay nagsasaway ng kapwa mo at nagtutuwid ka, maaari sa pamagitan ng pangangaral, hindi nangangahulugan galit ka sa kanila. Kundi pagpapakita pa rin ng pag-ibig yun. Diba? Kung ikaw, mali na ang ginagawa mo, tuwa pa rin yung mga kasama mo, at as if binubuyo ka pa nila na ipagpatuloy mo yan, walang pag-ibig doon. Ang tawag ron, itinutulak ka nila sa kapahamakan. Kaya nga sinabi sa Proverbs din, open rebuke is better than secret love. Tuloy po tayo. Bahagi ka ng isang espiritual na kapamilya at katawan na ang panawagan ay pag-ibig at paglilingkod. Tignan natin sa Biblia. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa iyo. Kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Kung paanong iniibig ko kayo, ay gayon din naman kayo mag-ibigan sa isa't isa. Roma 13, isinulat sa iglesia sa Roma. 13:8, huwag kayong magkautang sa anumang kaninuman. Sa halip, mag-ibigan kayo sa isa't isa, sapagkat siyang umiibig sa iba ay nakagaganap ng kautusan, referring sa magkakapatid sa pananampalataya. 1 Thessalonians 4:9, ito ang gandang talatang ito Bakit? Kasi sabi ng Biblia, we love Him because He first loved us. Sabi nga rito ni Apostol Pablo, ngayon hindi ko na kinakailangan sumulat pa sa inyo patungkol sa pag-ibig sa mga kapatid. Bakit? Kumbaga para kay Apostol Pablo, hindi ko na kayo kinakailangan sabihan na mahalin nyo ang kapatid nyo. Given na yun. Kuha nyo, sabi rito, no, sapagkat kayo siyang tinuturuan ng Diyos na mag-ibigan sa isa't isa. Bakit ko pa kayo sasabihan na mag-ibigan sa isa't isa? Given na yun Mahal mo ang Diyos dahil siyang unang nagmahal sa iyo. Mahal mo ang Diyos at ipinakikita mo yung pagmamahal na yan at ibinidikta sa iyo ng Espiritu ng Diyos yan na mahalin mo ang kapwa mo. Magbibigay ako ng mas malawak na aplikasyon dito Magsimba ka, Brad. Alam mo, given na yun. Dahil kung Kristiyano ka, dapat manambahan ka sa Diyos. Amen? Di ba? Magbasa ka ng Bible, Brad. Alam mo, given na yun. Dahil kung Kristiyano ka, dapat binabasa mo ang salita ng Diyos. At kung Kristiyano ka, dapat nananalangin ka, tumatawag ka sa totoong Diyos. Dati, hindi totoong Diyos ang tinatawagan mo Bakit kapat kinakailangan utusan na gawin at gawin yung mga bagay na yun paulit-ulit para tayong nasa camp no? Na ang laging tema sa camp, kailangan wag mahaba buhok, wag magpapantalon, wag magpapalda na maikli, wag mag-boyfriend ng unbeliever. Okay? Magbasa ka ng Bible, mag-devotion ka lagi. Given na yun. Kapag Kristiyano ka, automatic na dapat ginagawa mo yun. Bakit may Holy Spirit kang magpapaalala sa iyo nun Di ba? Kahit hindi ka nga paalalahanan ng pastor mo, araw-araw kaya kang paalalahanan ng Banal na Espiritu At kung Kristiyano ka, dapat ginagawa mo yun sa buhay mo. Pero kung pipilitin ka pa, at para kang bayawak na nasa lungga na hinahatak ang buntot, malaking question yun sa buhay natin. Dito ang liwanag. Ngayon, hindi ko na kinakailangan sumulat pa sa inyo patungkol sa pag-ibig. Sa mga kapatid. Bakit? Sapagkat kayo ang siyang tinuruan na ng Diyos na mag-ibigan sa isa't isa. Napakaliwanag, mga kapatid. Unang 1:23. Ito ang kanyang utos, sumampalataya kayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo at tayo ay mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Galatia 5:13. Ngayon mga kapatid, tinawag kayo ng Diyos upang kayo ay maging malaya. Huwag lamang ninyong gamitin ang inyong kalayaan na maging pagkakataon para sa makalamang pita. Sa halip sa pamagitan ng pag-ibig, maglingkod kayo sa isa't isa. Unang Tesalonica, nakalimutan ko itong verse na to, 5:13 po yata. Ngayon mga kapatid, tinawag kayo ng Diyos upang kayo ay maging malaya. Ay, nabasa ko na pala ito. Galatian pala ito, hindi Thessalonica. Okay?
Okay. Ephesians 4:16, talon tayo, Ephesians 4:16. Sa kanya ang buong katawan ay inihugpong at pinag-isa na itinutustos ng bawat tuktong ayon sa sukat ng paggawa ng bawat isang bahagi. Kaya nga, ang paglago ng katawan ay gumagawa sa ikatitibay ng kanyang sarili niya sa pag-ibig. Dito makikita nyo, no, itinutustos ng bawat duktong ayon sa sukat ng paggawa ng bawat isang bahagi. Anong ipinakikita nito? That every one of us have the responsibility one with another, serving one another, edifying one another, para sa ikatatag ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang isang katawan. Okay? Ito makagagalaw kapag ito kumilos. Ito makakakilos kapag ito kumilos. Isusustain niya. At makikita natin mga kapatid, mahalagang makita natin bilang mga mananampalataya na isa sa mga benepisyo na bahagi ako ng isang katawan at isang pamilya na ang panawagan sa ating lahat, mag-ibigan tayo sa isa't isa at maglingkod tayo sa isa't isa. Hindi lamang yun. Alam niyo, ang sarap maging bahagi ng isang korporasyon, no? Na masasabi natin, o isang kumpanya na natatatak sa kasaysayan, no? Yung pangalan natin dahil meron tayong isang malaking gawain na na-accomplish sa Pilipinas o kaya sa mundong ito, no? Kumbaga, bahagi ako ng kumpanya na yan. Hindi nyo ba alam, kami nakagawa ng airlines para makapaghatid sa mga tao doon sa moon? Wow! Hindi nyo ba alam, kami yung bahagi ng grupo na naghukay para makatagpo ng tubig doon sa buwan? Bahagi kami ng grupo na yon. Ang sarap ma-identify na ganun. Alam nyo ba, kapag ikay bahagi ng isang local church, ito yung pangatlo, bahagi ka ng isang espiritual na pamilya at katawan na ang nilalayon ay magawa ang layunin ng Diyos dito sa lupa. Ito ang pinakamagandang layunin. Okay? Lahat tayo may kanya-kanyang layunin. I hope yung layunin natin, isasama natin yan or kasama ang Diyos dyan sa layunin natin sa buhay bilang isang Kristiyano. Ano ba yon? Lagi kong binabanggit ito, pangkaraniwan itong layunin na makikita natin sa Biblia. Unang-una yung pagsamba. Layunin ng Diyos sa iyo bilang isang Kristiyano, sumamba ka sa Diyos. Unang Korinto 12:14-26. Ano kung gayon mga kapatid, kapag tayo nagkakatipon sa pagsamba, bawat isa ay may isang awit, isang aral, isang pahayag, isang wika, isang pagpapaliwanag, gawin ninyong lahat ng mga bagay para sa pagpapatibay. And then makikita natin dito sa susunod na talata, John 4:23-24, darating ang oras at ngayon na nga na ang mga tunay na mananambahan ay isasamba sa Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayong sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. Sila na sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Pagpasok mo sa Pilipos Kapitulo 3, talatang 3, sinabi ni Apostol Pablo, ito ay sapagkat tayo na nasa pagtutuli. Tayo na mga sumasamba sa Diyos sa Espiritu at mga nagmamalaki dahil kay Kristo, hindi nagtitiwala sa gawa ng tao. Dito, naintindihan ni Apostol Pablo yung prinsipyo ng mga tunay na mananampalataya na isa sa pangunahing layunin natin ay yung sumamba tayo sa Diyos. Okay? Nabanggit ko sa inyo, kapag pinag-aralan din natin yung iba-ibang context na meron dito, may nabanggit dito na tinatawag natin corporate worship at may nababanggit dito na individual worship. We can worship God individually anywhere, anytime. Pero tandaan nyo, we should worship God corporately. Kaya narito napakahalaga ng local church na kapag nagtipon tayo, sasamba tayo sama-sama sa Panginoong Diyos. And then isa sa makikita nating layunin din natin, hindi lamang pagsamba, paglilingkod sa Diyos. Listen, Mateo 4:10, nung tinukso ng diablo si Jesus Christ. Verse 10, na magkagayon sinabi ni Jesus sa kanya, lumayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Dito ang gusto ni Satanas, siya ang sambahin ni Jesus Christ. Tama ba? Pero anong sagot ni Jesus Christ? Lumayo ka Satanas, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ano ang pinakikita ng talata? Mga kapatid, simple lang ang pinakikita ng talata. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pagsamba sa paglilingkod. Ang tunay na manambahan ng Diyos, naglilingkod sa Diyos. Amen? Maliwanag sa Biblia po yan. Ngayon, ang paglilingkod hindi lang po nakatali sa church. Kasi minsan akala natin, at maaari yun ang kinalakihan natin, kapag maglilingkod ka, kinakailangan usher ka sa church. Well, kailangan natin ng usher.
mga awit ka sa church. Kinakailangan, pag narito ka sa loob ng church, kumikilos ka. Hindi lamang po yun ang ispir ng paglilingkod ng isang Kristiyano. Kahit nasa labas ka ng church at nagtatrabaho ka, naglilingkod ka sa Diyos. Ang isang asawa, housewife, ginagawa yung tungkulin niya bilang isang asawa sa kanyang asawang lalaki, sa kanyang mga anak. Bagamat nasa bahay siya at hindi siya nagtatrabaho, hindi siya worker ng church, naglilingkod siya sa Diyos bilang asawa. Tignan po natin. Roma 1:9, sabi ni Apostol Pablo, ito'y sapagkat ang Diyos ang aking saksi kung papaano kayo laging binabanggit ng walang patid sa aking pananalangin. Ang Diyos ang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa ebanghelyo patungkol sa kanyang anak. As far as Paul is concerned, mangangaral siya, apostoles siya, missionary siya, naglilingkod siya sa Diyos, okay? Sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo bilang mangangaral. Pumunta tayo sa Colossus 3:22 hanggang 23. Hindi po apostoles ang pinag-uusapan dito, alipin. Okay? Hindi servant, ha? Alipin. Magkaiba ang kalagayan ng lingkod nung kapanahonan ni Apostol Pablo dun sa alipin. Ang alipin walang karapatan. Ang may hawak ng buhay ng alipin yung kanyang master. Kaya nga si Onesimus, kayang-kayang ipapatay ni Pilimon yun eh. Kung hindi lang namagitan si Pablo at pinadrino ni Pablo bakit? Kasi batas ng mga Romano yun eh. Isipin mo, tinakasan siya ni Onesimus, alipin niya. Pero hindi gagawin ni Pilimon yun dahil Kristiyano siya at pinakinalan na rin niya yung alipin niya na si Onesimus. Naging Kristiyano rin. Kaya nga sabi ni Pablo, huwag mo na siyang ituring na alipin. Ituring mo na siyang kapatid. Ano makikita natin dito? Mga alipin, during that time, sundin niyo sa lahat ng bagay ang inyong mga amo dito sa lupa. Hindi lamang kung sila'y nakatingin bilang pakitang tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Diyos. Ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ito sa buong puso para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Yamang nalalaman nyo na kayo tatanggap mula sa Panginoon ng gantimpalang mana dahil ang Panginoon, ang Kristo, ang inyong pinaglilingkuran. Ang sino mang gumagawa ng masama ay tatanggap ng kabayaran sa kanyang ginagawa ang kasamaan. Ang Diyos ay walang taong itinatangi. So mga kapatid, kayong mga negosyante rito, kayong nagtatrabaho sa ospital, kayong masasabi natin, mga inginyero o nagtatrabaho sa labas, messenger o kung ano man ang trabaho mo, deliverer kung ano man ang trabaho mo, kung ginagawa mong tapat ang tungkulin mo, naglilingkod ka sa Diyos. Yun ang makikita natin dito. Ito, isang alipin eh. Okay? At itinuturo sa alipin kung ano ang dapat maging treatment niya dun sa kanyang master o yung human master. Na kapag tapat ka naglilingkod ron, naglilingkod ka rin sa Diyos. Kaya kung mali ang ginagawa mo sa human master mo, nandardaya ka sa trabaho mo, dinadaya mo yung kumpanya mo, dinadaya mo yung boss mo, ganun ang ginagawa mong paglilingkod sa Diyos. Tama? Sipin mo, politiko ka, no? Dinadaya mo yung mga kababayan mo bilang isang politiko, and then kiniklaim mo, Kristiyano ka. Abay, ganun ang ginagawa mong panlilingkod sa Diyos, pandaraya. Sa tingin mo, hindi ka hahatulan ng Diyos? Hahatulan ka ng Diyos. Ano man ang vocation mo at kung saan ka tinawag ng Diyos, maging matapad ka at ipakita mo yung pagiging Kristiyano mo. Bakit? Dahil ang naglilingkod ka, hindi lang sa tao, naglilingkod ka sa Panginoon. At nais ko rin sabihin sa inyo, hindi lang nakatali sa church ang paglilingkod. At ito ang problema minsan sa kinalakihan natin eh. Well, mga pastor yan, mga Bible student yan. Banal yung ginagawa nila. Ako, nagtatrabaho lang ako rito, nagwawalis ako ng kalsada. Bakit hindi ba banal ang ginagawa mong pagwawalis sa kalsada? Kung Diyos din ang tumawag sa iyo para magwalis sa kalsada? Banal din yun, maging matapat ka kasi vocation niya na ibinigay sa iyo ng Diyos eh. Yung kaisipan na yun, nangyari yun during the time of Roman Catholicism. The sacred and the secular. No? Na yung sacred work, abay talagang touch not the anointed dyan. Okay? At ito, secular work. Okay? Hindi yan katulad ng sacred. Mas mataas ang level na to. Well, pag pinag-aralan nyo ang Biblia, okay, makikita nyo yung calling o yung vocation sa paglilingkod. Na lahat tayo, pantay-pantay tayo sa paglilingkod. Ang kinakailangan makita sa atin, yung katapatan. Amen?
Baka mas malaki pa gantimpala sa akin sa langit ni Rene. Pagdating sa katapatan. Okay? Kung ako pastor, bagamat nangangaral ako, pero hindi matapat ang pagtuturo ko ng Biblia, minamali ko, nililigaw ko ang mga tao, gumagawa ako ng paraan para makaisip ako ng scheme, para mahuthutan ko yung mga tao, sa tingin nyo dahil pastor ako, magkakaroon ako ng gantimpala sa Diyos? Baka nga, kahit pastor ako, mapatunayan pa akong di ligtas eh. Bakit? Bakit ganun ang gagawin ko? Dapat hindi ganun ang gagawin ko. Dapat ang ipakita ko, yung pag-ibig sa mga tao, maturuan sila ng tama upang maging malapit sila kay Kristo at maging katulad sila ni Kristo. Diba? Kaya lang yan ang nasasaksihan natin ngayon. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Tuloy po tayo. Paglilingkod. And then pag-aalagad. Ito, Mateo 28:20. Kapag sinabi pong pag-aalagad, tatlo po ang nakapaloob rito. Yung pamamalakaya o yung pagiging saksi, yung i-encourage mo silang mabautismuhan at tuturuan mo sila. Lumago. Sabi rito, humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo sila na ganapin. Hindi sinabing turuan lang, ha? Okay? Turuan niyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahunan ito. Kapag sinabi niyong turuan mo sila, ang ituturo mo sa kanila yung whole counsel of God. Hindi nangangahulugan, pastor lang ang pwedeng magturo ng whole counsel of God. Lahat tayo pwedeng maging maalam at mag-alagad at maituro natin sa kanila yung whole counsel of God kung alam natin ang salita ng Diyos. Hindi lang basta turuan, kundi encourage natin sila na ganapin yung mga naituro natin sa kanila. Dahil alam din naman natin, ang isang bagay na naituro sa atin, hanggat hindi natin na-apply yan, theory pa yan. Pero mas lalalim ang pagkaalam natin sa bagay na yan kapag naranasan natin ang bagay na yan. Halimbawa, tinuruan ka ng persecution. Tinuruan ka ng persecution. Nandito ka sa isang bansa na masasabi natin malaya tayo. Nandito tayo sa isang bansa na masasabi natin na kapag may umapi sa atin, lumalapit yung iba kitulpo. Okay. At kapag meron nag-agabrado sa iyo, meron tayong batas. Paano kaya yung mapunta tayo sa isang bansa na kapag nag-worship tayo tapos may mga darating na tao rito, may dalang sulo, ipapadlock itong pinto tapos susunugin tong church natin. Nandun tayo sa loob. Paano natin haharapin yung sitwasyon na yon? Nangyayari ba yan? Yes. Sa Nigeria, may ganyan Isang church na andun yung mga miyembro, sinunog. Binibidyo pa ng mga Muslim. No? Kinulong yung mga tao sa loob ng church, pinalibutan ng mga Muslim, sinunog yung buong church. Patay yung mga tao. Mga Kristiyano yun. Wala tayong ganung eksena sa Pilipinas. Okay? I hope maging malaya pa rin tayo. Pero kung darating ang pagkakataon, na dahil sa pananampalataya natin, inusig tayo, at alam naman natin yung pag-uusig na ang sanlibutan ito, hindi tayo friends. We are enemy of the world. Abay, tanggapin natin ito. Dahil bahagi tayo ng isang makasalanang sanlibutan na ayaw sa mga tunay na mananampalataya. Tuloy po tayo. Pagkatapos ng pag-aalagad, pagpapatotoo kay Kristo at pagmimisyon. Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu. Kayo magiging patotoo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at pinakamalayong bahagi ng lupa. Patotoo. Witness. Okay? Hindi recruiting yung pagiging witness ni Kristo. At kanina nag-uusap nga kami ni Astrid patungkol sa witnessing na nakasulat doon sa ating mission. Na ang witnessing, hindi lang verbal witnessing yan. Witnessing also is a lifestyle. Na hindi lamang nagsasalita ka dahil may soul winning kayong program ng Sabado, pero mula Linggo o Lunes hanggang Biyernes, hindi ba na lang buhay mo? It is not only by verbal witnessing but also lifestyle. Living a holy life, living a Christ-like life, na makikita ng mga tao sa paligid mo na yung buhay mo binago ng Diyos. Na dating kilala kanila na hindi ka ligtas. And not only that, makikita natin dyan yung needs met witnessing. Ibig sabihin, may mga taong nangangailangan Kilala mo naman o hindi mo man kilala,
tinutulungan mo. Alam niyo ba may mga taong tinulungan si Kristo na hindi naman Kristiyano at hindi naging Kristiyano? Naalala mo ba yung 10 ketongin na pinagaling ni Kristo? Isa lang ang bumalik. Sa tingin niyo yung 10 na yun naging Kristiyano? Hindi. Pero pinagaling sila ni Kristo. Okay? Tinulungan sila sa pangangailangan ni Kristo. Pero not necessarily mean, pinagaling sila ni Kristo, naging Kristiyano sila. Yung lalaki dun sa Pool of Bethesda, naalala niyo yung pinagaling ni Kristo yun? 38 years, nakahiga, may karamdaman. Pinagaling ni Kristo, bilang umalis si Kristo. Buhat-buhat niya yung higaan niya. Sinita siya. Bakit buhat-buhat mo yung higaan mo? Kasi may lalaking nagsabi sa akin, yung nagpagaling sa akin. Nabuhatin ko raw yung higaan ko, umuwi ako. Tinanong sino siya? Hindi ko kilala eh. Nagpa-selfie pa ba si Kristo ron? Oy, ako nagpagaling sa iyo ha? Hindi. Pagkatapos pagalingin ni Kristo yun, umalis na siya. Minsan dadalhin tayo ng Diyos sa mga buhay ng tao. Tutulong ka lang. Not necessary, wiwitnessan mo siya, dala ng pag-ibig mo sa Diyos, nakita mo may pangangailangan yung tao. Hindi ka kilala, pero tumulong ka. Nagbigay ka ng payo, nagbigay ka ng pera, nagbigay ka ng pagkain, nagbigay ka ng damit, nawala ka na. Bahala na ang Diyos magsukli doon. Malay mo, yung kabutihan mo, isa lamang ito sa ginamit ng Panginoon Diyos na sitwasyon para yung tao na yun maabot ng Ebanghelyo ni Kristo. Pwede. Hindi ba? So, needs met na tinatawag. Andyan din yung apologetic approach na pinag-usapan natin. I-depend mo yung belief mo na bakit ka Kristiyano at hindi ako Buddhist. Bakit ako Kristiyano at hindi ako member ng Confucianism. Bakit ako Kristiyano at hindi ako Islam. I-depend mo yung faith mo na mas tama yon na sinabi ng Diyos. Kasi hindi mo pwedeng i-claim na ikaw lang ang tama sa mundong ito eh. Unless mapatunayan mo na mas tama ka. Mula sa mga ebidensya, mula sa salita ng Diyos, paano kung yung isang tao hindi naniniwala sa salita ng Diyos? May nakausap ka na bang atheist? Huwag mong gamitin yung Bible, di naman ako naniniwala dyan eh. Walang Diyos. O paano mo papatunayan sa kanya na may Diyos without using the Bible? Natural theology, using nature, na nagtuturo na may Diyos. Tawag puro natural theology. Bakit mo alam yan? Kasi binigyan ka rin ng wisdom ng Diyos, logically. No? Pero of course, yung perfect revelation natin, walang iba kundi yung Word of God. Hanggang sa madala natin sila sa pagkakilala sa Panginoon. At saka andyan yung sinasabi ko, another form of witnessing, yung collective, na tayo sama-sama rito, nagkakaisa, nagmamahala, nagkakasundo, maayos na pagsamba, at kung meron mang bisita tayo, ang makikita nila, hindi tayo nagsasabunatan dito sa church. Pambihira yung church na pinuntahan ko. Pagkatapos ng service, away. Nagbabatuhan ng silya. Pambihira, matotrauma bisita nyo nun. Naalala ko si Pastor Stringer. Naging professor ko yun sa seminary dati. Humawak siya ng church. Very smooth daw talaga. 6 months. Very smooth yung church. Na-trauma siya doon sa paghawak niya ng church. Dahil pagkatapos ng 6 months, talagang lumabas yung mga talagang ugali ng mga tao rin sa church. After 6 months, within 6 months, ang ganda eh. After 6 months, talagang naglabasan na talagang mga nagtatayuan, sinusumpa siya harap-harapan. It so happened, yung nangyari yung major na gulo na yun sa church nila, may first-time visitor doon sa church. First-time visitor talaga. Attender doon sa church. Pagkatapos niya mag-preach, nagkaroon ng business meeting, may first-time visitors sila. Talagang, anong tawag nila? All hell break loose na tinatawag. Talagang nagkagulo, salpukan talaga. Hindi naman umabot sa fist fight, no? Alam niya yung unsaved. Na-trauma dun sa nangyari. Pero naging dahilan yun para maligtas. At alam niyo ang blessing doon? Yung tao na yun lumago sa Panginoon at yun pang naging pastor ng church.
na hinawakan niya 20 years ago. Ang ganda nga ng illustration, talagang makikita mo yung sovereign hand of God, no? Na out of bad things come out good things. Yung gulo sa church, may naligtas pa pala dun sa event na yon. At naging interesadong umatin yung lalaki hanggang sa nakakilala sa Panginoon, lumago, nag-aral sa Bible school, naging pastor pa siya ng church na yun. Nagkikita pa sila nung ni Pastor Estrella, yung naikwento niya sa akin. Nakita ko nga, nagkakamustahan kami. Kinamusta ko yung church na hinawakan niya almost 20 years ago. Sipin niyo yun? Di ba? Pero nais ko sabihin sa inyo mga kapatid, ang isang maayos na iglesia, ang isang iglesia na may magandang patotoo, collectively lahat tayo, kahit hindi tayo nagsasalita, nakapag-witness tayo sa tao. Dahil nakakita nila yung kaayusan natin as a church. Okay, next. Pamumuhay na binago. 2 Corinthians 5:17, isa ito sa mga layunin ng Diyos sa atin. Kaya nga kung ang sino man na kay Kristo, siya ay binago nila lang, ang dating bagay lumipas na, narito ang lahat ng bagay ay naging bago. Pagsasagawa ng ordinansa. Okay? Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ang kopa, ipinapahayag nito ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Yung mga binanggit ko sa inyo, ito yung mga pangunahing layunin na makikita natin sa Biblia na bahagi tayo ng layunin na yan kapag tayo kaanib, isa ito sa mga benepisyo ng iglesyang lokal. Okay? We are privileged to do those purposes that God has given to the local church. Ephesians 2:10. Teka lang ordinansa na. Tapos, idudugtong ko ito, no, yung kanina, patungkol sa nilikha ng Diyos sa mabuting gawa. Ito'y sapagkat tayo ay kanyang nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na ihinanda ng Diyos ng una na dapat nating ipamuhay. I think, tumalo na tayo, Erwin, sa tumalo na tayo sa fourth point, no? Ito yung huling-huli. Ikaw ay nakalugar kung saan magagamit mo ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos sa pagpapatibay sa katawan. Tignan niyo po ito. May binasa si Brother Rene kanina, pero babasahin ko muna itong Romans 12, no? Ito'y sapagkat sa isang katawan ay mayroon tayong maraming bahagi. Ngunit ang maraming bahaging ito ay may iba't ibang gamit. Gayon din tayo, bagamat marami ay isang katawan kay Kristo, ang bawat isa ay bahagi ng ibang bahagi. Ngunit mayroon tayong iba't ibang kaloob ayon sa biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung ito man ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, siya ay magpahayag ayon sa sukat ng bahagi ng pananampalataya. Kung ang kaloob ay paglilingkod, paglingkurin siya. Kung ito ay pagtuturo, pagturuin siya. Kung ito ay pagpapayo, pagpayuin siya. Kung ito ay sa pagbibigay, magbigay siya na may katapatan. Kung ito ay sa pangunguna, papangunahin siyang may kasigasigan. Kung ito ay pagkamahabagin, mahabag siyang may kasiyahan. Anong pong ibig sabihin nito? In a local church, you have an arena where you can use the spiritual gift that God has given you. Hindi mo naman sa sanlibutan gagamitin yung spiritual gift mo . At ang purpose ng spiritual gift, sa kapakinabangan ng iglesia, sa ikatatatag nito. Nakita natin yan, kasi isang katawan tayo . Tuloy po tayo. 1 Corinthians 12, 4-7, binasa ito ni Kuya Rene. May iba't ibang uri ng kaloob, ngunit iisang espiritu. May iba't ibang uri ng paglilingkod, ngunit iisang Panginoon. Makikita niyo yung Trinity rito . May iba't ibang uri ng gawain, ngunit iisa ang Diyos na nasa lahat na gumagawa sa lahat ng bagay. Verse 7, ibinigay sa bawat isa ang kapahayagan ng Espiritu para sa kapakinabangan. Okay? So sa kapakinabangan nino, kapakinabangan ng katawan. Actually, pag tinignan nyo ito sa English, no, for the benefit with all, no, kapakinabangan ng lahat ng mananampalataya na bahagi ng katawan. 1 Peter chapter 4. Ayon sa biyayang tinanggap ninyo, ipaglingkod ninyo sa inyong kapwa. Ang ganda na sinabi rito, no? Ayon sa biyaya, it is referring sa spiritual gift again, ipaglingkod nyo sa inyong kapwa. Maglingkod kayo gaya ng mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw ay pinagkalooban ng kaloob ng Diyos, or kapag sinabing gifts, God-given ability for the purpose of edifying the body of Christ. Spiritual gifts yun. Tandaan nyo, kapag sinabing natural gift, ito yung gift mo nung ipinanganak ka. Physically.
May mga batang ganun, ang tataas ng IQ. Pinanganak physically, ang taas ng IQ. Ako nga, hindi ko alam kung ilan ang IQ ko eh. Huwag nyo nang alamin, no? Pero may mga bata talaga, no? Bata pa lang talagang tawag nila gifted child. Natural gift yun sa kanila. May mga tao pa lang, bata pa lang, ang husay nila gumamit ng kanilang kamay. Lahat yata ng mahawakan, may nabubuo sila eh. Okay? Yung iba naman, analytical ang isipan. Natural gift yun. Merong learned skill. Okay? Yung mga natutunan mo, yung nagkolehiyo ka, or naitutunan mong craft na ipinamana sa iyo ng iyong mga magulang, katulad si Apostol Pablo, maaaring ipinamana ng craft ng kanyang magulang na natutunan niya, yung tent making. Kasi Pariseo sila, pero ang mga kabataang Hudyo noon, during that time, ang mga magulang nila, tinuturuan sila ng isang craft na makakapakipakinabang. Maaari tent making, nanggaling ito sa mga magulang niya. Ang ating Panginoong Kristo, si Joseph, ang luwagi, si Jesus Christ na anak niya, ang luwagi din. Okay? At makikita natin dito, those are learned skill. Or kung si Diyos, hindi naman automatic naging accountant ito eh. Nag-aral ito sa accountancy. At ngayon, naging accountant. The same also with Mina. Okay? Learned skill po yun. Pero may tinatawag na spiritual gift. Spiritual gift is given when you have spiritual birth. Ipinanganak ka sa pamilya ng Diyos. At sinabi rito, kapag binigyan ka ng spiritual gift, tinatawag ka ring steward upang gamitin mo itong gift na ito, isang katiwala sa mabuti at masaganang biyaya ng Diyos. Sabi rito, no, ayon sa biyayang tinanggap ninyo, ay ipaglingkod ninyo sa inyong kapwa. Maglingkod kayo gaya ng mabuting katiwala sa masaganang biyaya ng Diyos. Kung ang sino man ay magsalita siya tulad ng isang nagsasalita ng salita ng Diyos. Kung ang sino man ay naglilingkod, maglingkod siya ayon sa lakas na ibinigay sa kanya ng Diyos. Gawin niya ito, ang mga ito upang papurihan ang Diyos sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang karangalan at paghahari, magpakailan paman siya nawa. Listen, dalawang gift lang binanggit dito eh. Teaching gift or speaking gift at saka serving gift. Kung yung serving gift na yan, nasa pag-aawit. Kung yung serving gift na yan, sa pagtulong sa administration sa church. Kung yung serving gift na yan, may kinalaman sa manual work, ino-oversee mo yung mga dapat gawin sa church. Well, of course, deacon, official yung mga yon, no? Na gumagawa sa church, serving gift. At yung makikita natin dito mga kapatid, at ang goal niyan, hindi sa kapurihan mo, kundi sa kapurihan ng Diyos. So, the spiritual gift that God has given you, hindi yan para sumikat ka. Dapat mag-manifest dyan, no? Yung kalwalatian ng ating Diyos. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, may mga kapatid ako sa pananampalataya, o may kapatid ako sa pananampalataya, kapag ginagamit niya yung gift na ibinigay ng Diyos sa kanya sa pag-awit, talagang na-uplift yung soul ko kapag umaawit yung tao. Patay na yun. No? Talagang na-uplift. Ewan ko ha. Talagang isa sa mga gift na ibinigay sa kanya ng Diyos, talagang umawit. At kapag umaawit talaga siya sa congregation, talagang masesense mo yung yung mensahe dahil klaro niyang inaawit at talagang yung kung depressed man ang kalooban mo, talagang ma-uplift ka para bang si Haring Saul na kapag tinugtugan ni David nate-therapy ng music, no? Talagang makikita mo, marirealize mo dun sa pag-awit niya hindi yung galing ng tao Ang marirealize mo dun sa pag-awit, maiisip mo yung mensahe ng inaawit niya sa Panginoon. Sabi ko, iba ang gift ng paglilingkod na ibinigay ng Diyos dito kapag umaawit. Talagang nagmamanifest sa edification ng body. Okay? At tandaan nyo, kapag kayo gifted ng Diyos, abay gamitin nyo yan. Kasi katiwala ka ng Diyos Huwag mong bulukin yan, kapatid. No? Gamitin mo yan. Para makapaglingkod sa kapwa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang tinalakay po natin na nais kong ipaalala sa inyo, ano nga ba ang benepisyo ng pagiging kaanib ng isang lokal na iglesia? Unang-una, may pangangalaga ka, pang-espiritual mula sa isang tagapangasiwa. Pangalawa, bahagi ka ng isang espiritual na pamilya at katawan na ang panawagan ay pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa. Pangatlo, bahagi ka ng isang espiritual, ano ba yun? Kulog ba yun o may bumagsak lang?
Malalaman natin yan pag may nahulog na dyan. Bahagi ka ng isang espiritual na pamilya at katawan na ang nilalayon ay magawa ang layunin ng Diyos dito sa lupa. Okay? At ang ikaapat, ikaw na nakalugar kung saan magagamit mo ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos sa pagpapatibay sa katawan. Okay? So, wag yung isipin na meron ng bakal dito, wala pa, nando pa sa baba yung mga bakal eh. Okay. So, ikaw ay nakalugar kung saan magagamit mo ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos sa pagpapatibay sa katawan. Magandang hapon po sa inyong lahat. I hope itong simpleng bagay nito, no? Mga benepisyo po ito sa kahalagahan kung bakit kinakailangan tayo maging bahagi ng isang iglesyang lokal. Okay, manalangin na po tayo mga kapatid. Let us pray. Salamat o Diyos sa natapos naming gawain. Purihin ka sa iyong kagandahan loob sa aming lahat. Salamat sa paglilingkod na meron kami ngayong hapon. Salamat sa mga kapatid na narito. And I pray, O God, that every one of us will understand the benefit of being a part of a local New Testament church. Again, thank you for the blessing. In Jesus Christ's name, amen. Okay. Pray muna. Okay. Alam niyo ba yung contractor na gumagawa rito? Yan pala, Huawei ba yun? Huawei? Huawei pala yung itatayo rito, pero under din siya sa dito. No? At yung contractor na, hindi, ano siya, para bang, ewan ko kung ano sila, sabi niya Huawei satellite eh, pero under pa rin siya sa dito. Dito ang magangasiwa. So, yung gumagawang contractor dito, member siya ng Victory Baptist Church sa Muntinlupa, no? At kanina nakausap ko, akala ko kaya nandito kaninang umaga para may gagawin sila rito, magpapaalam. Yung pala, kaya narito kaninang umaga ate ng church. Yung nakatayong lalaki sa likod, Baptist din po pala yun. Mga kasi idara namin, halos nagkikita-kita na kami noon, hindi lang kami magkakakilala dahil lahat ng mga pastor na binanggit niya, mga kaibigan ko rin na independent pastor dati. Well, that's good. Small world. At napunta siya rito sa lugar na kung saan may ginagawa siyang project. Kaya pala narito siya nung umaga, nandiyan sa likod nakaupo. Gusto niyang makinig. In the same time, ino-oversee niya yung trabaho dun sa ibaba. Hindi sa taas, sa ibaba. Pag ordinary day po, ay may ginagawa talaga rito. May gina-jackhammer dito eh. Kaya nga sakit sa ulo kapag gina-jackhammer. Wednesday night, nagja-jackhammer sila hanggang alas 6 ng gabi. Natatapos, alas 6, 6:30 tayo magsisimula. Minsan alas 5, narito na kami. Talagang titiisin mo yun. Isang oras na gina-jackhammer yung itaas, rinig na rinig, umuuga ka pa dito, no? Dahil gumagawa nga sila rito ng may ginagawa silang poste diyan, yung pagtatayuan ng satellite. Okay? So marami pong salamat. Magandang makauwi na rin tayo. Dahil mukhang uulan na, madilim na ang buong paligid at malapit na yung takip silim. Kaya maghanda na rin tayo ng ating sarili baka umulan. Tumayo po tayong lahat at tayo po yung magtatapos sa ating pagsamba ngayong hapon. Hihilingin ko si Brother Josh. Can you close us in prayer, brother?